Bettina, 2 days from now noong nag-vacation kami. Kaya balik na naman kami sa dati na lagi na naman akong nakakulong sa loob ng bahay namin, and as usual pukana ng magaling kong asawa. Maya calling. Bakit kaya tumatawag si Ate Maya? Anytime pwede naman siyang pumunta dito at makausap ako, kaya naiiling ako bago ko sasagutin ang tawag niya. Hello. Bungad ko sa kanya habang nakatihaya sa aking kama, sa tinatamad akong maglakad-lakad. Hello princess, punta ka sa hospital ko dahil nagbabalik na ang alaala ni Zirlak. Remember Zirlak yung kasama ni Chad? Sabi ni Maya, at oo naaalala ko siya yung sinabi ni Dion na iuntog na lang ang ulo ni Zirlak para makaalala na. At totoo pala, na may amnesia siya, pero bakit niya ako matindaan? Ako yung tumulong sa kanya the day na naaksidente siya. Okay, I'll be there, sabi ko na lang tapos binaba na ang tawag. At syempre pumunta muna ako sa private office ni Dion, na kung saan naroon siya. Oh wife, what bring you here, any problem? Bungad niya sakin, at ako naman dumiretso sa kanya, tsaka umupo sa kandungan niya. Remember Zirlak, sabi ko sa kanya, habang nilalaro ang kanyang buhok. Yes, Anderson girl, why? Sabi naman niya, tapos nakapikit siya habang sinasabi yun. Tumawag si Ate Maya, sabi niya nasa hospital daw sila, dahil bumabalik na ang mga alaala ni Zirlak, sabi ko sa kanya, tsaka minamasahe ko na ang sentido niya. Then, tanong niya, tingnan mo ta ang haba-haba ng sinabi ko, ang liit-liit ng sagot. Sabi niya punta daw tayo doon, kumpleto daw ang darkest doon, ikaw lang ang wala, di mo daw sila sinusuportahan lalo na si Chad, tapos tawag daw sila ng tawag sa'yo, hindi mo daw sinasagot, sabi ko sa kanya tapos bigla na lang siyang tumayo, habang buhat-buhat ako papasok sa kwarto namin, then pinaupo niya ako sa kama namin. Then let's go wife. I will skin that man alive. Hindi ako netoringan leader nila para baliwalahin ko ang mga maganda at hindi maganda sa kanilang buhay, sabi niya habang nagpapalit siya ng v-neck na t-shirt and short, ako naman ay nagdress ng kulay red hanggang tuhod, dahil medyo malaki na rin ang tiyan ko. Nag-shoes siya ng Nike na kulay, while at nag-sandal naman ako ng flat. What happened to her? Tanong ni Charis, nakararating lang like us. Everything fine, she just remembers some of her memory, sabi ng doktor, habang palaipat-lipat ang tingin niya sa amin. Okay thanks doc, sabi ni Maya, habang nakasuot din siya ng pang-doktor. Pasalamat ka dahil buhay siya, hindi tulad ko na tinapos ng matandang yun ang buo kong pamilya, at yun ang hindi ko matanggap sa buong buhay ko. Maswerte ka dahil memorya lang ang nawala sa kanya, pero unti-unting bumabalik naman ang alaala niya, mahabang sabi ni Ate Glay, na naiiyak na kay Chad. Everything will be okay Glay, don't worry, sabi ni Henry sabay tapik sa kanyang likod. What happened to Zirlak? Sabi ni Jake, nakararating lang. Ikaw, bakit ka nandito boss? Tanong ni Rina kay Tristan, habang nasa side siya ni Renz Garcia. Ang kapatid nito na pinsan ni Zirlak. Ye cutie ako lang wala ng iba, and kasama ako dahil supportive kaibigan ako, nakangising sagot ni Tristan. Ang OA ha, sarap iuntog sa muscle ng asawa ko. Hello Maya long time no see, sabi naman ni Renz. Isa pa 2 days ago lang kaming hindi nagkikita-kita, mga baliw. Tumahimik nga kayong lahat para kayong bubuyog, at ikaw Anderson anong pinagsasabi mong hindi kita susuportahan, ina ka, buong buhay ko kayo lang ang iniisip ko, well siya lang naman ang asawa kong kanina patahimik, at nakikinig sa mga taong nasa harapan namin. Ikaw ang manahimik mister, sabi ko na lang sa kanya. At tumahimik naman siya, pero ang iba nagbabangayan lang naman, pero nabigla kami nang may sumigaw. Boss sorry, hindi na niya natuloy nang biglang may sumigaw. Chad, sigaw nang nasa kwarto, tapos natataranta naman na pumasok si Chad sa loob. Nasaan ako kainis kang lalaki ka, ikaw ang may pakanan nito no, ang sakit ng ulo ko, sabi ni Zirlak na nakahiga sa bed, well nasa bakana lang naman kami ng pintuan, kaya rinig na rinig namin sila. Nasa hospital, simpleng sagot ni Chad, sa babaeng yakap-yakap niya ngayon. Alam ko, bakit nga nandito ako sa hospital, makong ka talaga, sabi naman ni Zirlak at yung mga makong pinipigilan ang pagtawa.
Hoy Charis, bakit kayo nandito? Alam mo ba ang pinsan mo, nakita kong may kahalikang ibang babae, kaya ilayo-layo nyo nga ang lalaking ito, hanggang kaya ko pa siyang tansyahin, sabi na naman ni Zirlak, kaya ayon lumabas yung mga makong, at narinig ko na lang na tumatawa sila. Just colored na aalala mo na ako, sigaw po yan ni Charis sabay talon-talon pa. At nagnodded lang si Zirlak kay Charis. Kayo Tristan, Maya, Glidel, Shade, Jade, Rina, Renz, Christian, Henry, at the Cold King Dion, ano titingin-tingin nyo dyan, savage nyo na si Chad, kainis siya, sabi ni Zirlak with death glared sa mga ito. Sorry na matagal na yun At di ko naman sinasadya, siya ang humalik sa akin. I swear, kahit pumangit ang gwapo kong mukha, nagsasabi ako ng totoo, sabi ni Chad sa tabi niya. Well, buti nga sayo. Alam ko pero feel na feel mo yun kitang-kita ko, sabi ni Zirlak tapos tumingin siya sa akin. Kilala kita, ikaw yung babaeng tumulong sa akin, nung hindi na niya naituloy, dahil tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Don't cry, ako yun, ako ang babaeng nagdala sayo sa hospital, at ako rin ang nakakita sa bumangga sayo 4 months ago, sabi ko sa kanya, tapos niyakap ko siya. At alam nyo ang hitsura nila ay nakanganga-accept kay Tristan. Bakit? Sabi ko sa kanila, habang pinagpapalit-palit ang tingin ko sa kanila. Wife, madami kang ikukwento sa amin, sabi ni Dion, kaya I just nodded. Yeah, I know that, sabi ko sa kanya at nag-flashback ako. Bakit di ko alam ito? Sabi ni Dion habang nag-aalala ang kanyang mga mata. Kaya nga noong nasa restaurant tayo, may 2 tao na nakamasid sa atin, at sinabi mo rin na 2 tao doon. At sinabi kong alam ko. At doon din ako nag-confess sa'yo, sabi ko sa kanya dahil halatang nagagalit siya na may pag-aalala. Oh yeah, I remember, sabi niya kaya magsasalita pa sana ako, nang magsalita si Glidel. Wait, meron pang nakakagimbal na nakalap ko, sabi ni Glidel at tinatap ang cellphone niya. What? Ano? Sabay-sabay na sagot nila including me. May balak pala ang sumusunod kay Bettina, at ang bumangga kay Zirlak na tapusin sila, pero agresibo si Bettina, dahil na-contact niya si Tristan, tsaka ang pakay talaga nila si Bettina, sabi ni Glidel. Sabay na sabi ni Dion at Chad, habang nakakuyom ang kamao niya. Tsaka that day ay may away kayo ni Zirlak, which is yung misunderstanding nyo na may kahalikan chuchu si Anderson na babae, then imbes na si Bettina ang mabangga, ay ikaw dahil bigla-bigla kang tumawid sa kalsada, and wait may bumaril sa gulong ng bumangga sa iyo, kaya ikaw ang naging direksyon niya, I don't know pero parang may promo protekta sa'yo that time princess, mahabang pahayag ulit ni Glidel. I don't know what to say, ang masasabi ko lang, ay we need to protect our girls. I think gagamitin nila ang mga weaknesses natin, at iyon ay mga babaeng mahal natin, sabi ni Henry. Wow magic may utak pala siya. Yeah you're right, sabi ni Tristan. Tapos nagwing pa siya kay Rina. I'm in, sabi ng asawa ko, tapos nag-in silang lahat. Pagkatapos ng pag-uusapan nila, ay lumabas na kami sa kwarto at iniwan si Chad. Tinapik lang ng mga makong ang likod ni Chad, bago kami lumabas sa kwarto. Pagkatapos ang pangyayaring iyon, ay naging busy na sila, wala nang oras si Dion sa akin ilang buwan na. Kaya pinapabayaan ko lang siya, dahil alam ko na may importante silang ginagawa. Gabi na rin pag umuwi siya. At paggising ko wala na siya sa tabi ko. Parang feeling ko para akong hangin, o di kaya multo dito sa bahay. Ang sakit-sakit pag binabaliwala ka ng taong mahal mo. 7 months na ang tiyan ko, kaya ang laki-laki na at ang bigat-bigat pa. Nay Claring nakita niyo ba si Dion? Sabi ko habang bumababa ako sa hagdan, at tumakbo naman siya sa pwesto ko, para alalayan niya ako sa pagbaba. Umalis na siya anak. Sabi niya may importante daw siyang gagawin, sabi ni Nanay Claring. Ganun ba, mas importante pa kaysa sa akin? Ang saklap naman, malungkot na sabi ko sa kanya. Para daw din sa'yo yun anak, kaya wag kang masyadong emotional, alam mong bawal sa'yo ang ma-stress, sabi ni Nanay Claring sa akin, tapos pinaupo niya ako sa upuan. Alam ko Nay, sabi ko na lang at ininom ang gatas na binigay niya sa akin, pagkatapos ay nagpahatid na ako sa kwarto namin.
Dion POV. Nagring ang cellphone ko, habang busy ako sa mga lalaking ito. Pinaplano kasi namin ang mga dapat gawin, para matapos na ang mga problema na aming kinakaharap. I missed my wife so much. Nakita kong si Yaya Claring ang tumatawag sa akin, kaya sinagot ko baka may nangyaring masama sa asawa ko. Hello Ya, any problem? Bungad ko sa kanya. Alam mo iho, akala ng asawa mo iniiwasan mo siya, lagi kanyang tinatanong sa akin, sabi ni Yaya sa akin, at ang lungkot ng boses niya. Alam mo ba na lagi ko siyang pinapakalma dahil bawal siyang ma-stress, dahil sa emotional siya, alam mo naman na buntis siya, sabi pa niya feeling niya para siyang hangin o di kaya multo sa loob ng bahay. Dahil wala ka na raw time sa kanya, baka di mo na daw siya mahal, o di kaya pinagpalit mo siya, 5 buwan na raw, 5 buwan na di mo siya kinakausap at pinahalagahan, di ko na siya pinatuloy dahil sumagot na ako. Yeah, you know that this is for her. I want to protect her, and about time, love, care, you know how much I love her. I do this to end the threat of my family, okay yeah I will do my best to care her, and you know I can't betray her because she is my life, my everything, and I can't live without her, don't worry yeah, starting tomorrow I will do my role as husband to her, sabi ko sa kanya, dahil alam kong nasasaktan ko na ang damdamin ng asawa ko. Alam mo iho magtagalog ka nga minsan, natatawang sagot ni Yaya. Yeah, oo naman ya, sabi ko sa kanya. Aasahan ko yan, alam mong maraming bawal sa mga buntis, baka lalabas ang anak mo ng 10 oras, kahit kulang pa sa buwan, paalala niya pa sa akin, bago niya binaba ang tawag. Kaya tinuon ko na lang ang ginagawa ko sa laptop ko. Nandito ako sa headquarter, para ayusin ang mga dapat ayusin, lahat pati ang plinplano kong magkita ang mag-ama, which is my wife and Lord Ferrer. Kaya nagiging busy ako, at wala akong masyadong oras sa asawa ko. Hardworking boss, si Chad. Wow di ka natigang Chad, si Christian. Ikaw nga lang ata ang tigang sa atin. Sabi ni Tristan kay Christian. O any update? Sabi ko sa kanila, dahil kanina pa sila nagbabangayan. Mga ogag akala mo naman hindi ako tigang. All set boss, si Henry, kaya tumungo naman ako. Oh, sabi ni Shade tapos binato sa akin ang isang can open na beer. You know what? Why my wife think negative? Yung tipong iba-iba ang naiisip niya. Sabi ko sa kanila, tapos binuksan ang binato sa akin ni Shade. Kasi naman boss, lagi kang busy, lagi kang nasa harap ng laptop mo, at lagi kang walang oras sa kanya, sabi ni Jade. Sabay tungga ng beer. But you know that, I did this for her, for them, sabi ko naman sa kanila. Para hindi manghinala ng hindi maganda ang asawa mo, pagtuunan mo rin siya ng oras, baliw ka kasi, si Maya. Kung ako si Bettina, mag-iisip din ako na may iba kang ginagawa, 5 months na kayang wala kang oras sa kanya. Di talagang mag-iisip ako ng negative thought, si Glidel yan. Agree ako dyan, sabi ni Henry. Me too, si Shade. Okay fine, you're not helping, but still thank you for your advice, sarcastic na sabi ko sa kanila, dahil puro negative din ang mga sinasabi nila. Because we're telling the truth, sabi ni Maya, tapos lumabas na siya sa office namin. Any plan, para suyuan ang mahal na prinsesa? Si Tristan. I'll manage everything, don't worry, sabi ko na lang sa kanila. As you wish boss, but if you need help we're here, si Tristan. And I just nodded to them. Okay I gonna go, may susuyuan pa akong Amazona, sabi ko sa kanila dahil 6:00 na ng hapon. Good luck loverboy.si Chad. Oh wife, don't think anything, ginagawa ko to para sa'yo. Kaya I don't have much time, pero babawi ako sa mga oras nang wala akong ginawa kundi trabaho, at ngayon ako mag-uumpisa. I love you so much wife, I really do. Pag-uwi ko sa bahay ay dumiretso ako kay Yaya, para magpasalamat. Thank you Yaya, sa pag-aalaga sa asawa ko, now ako naman ang mag-aalaga sa Amazona kong dragon, sabi ko sa kanya at ngumiti lang siya bilang tugon. At salamat nagising ka na rin sa katotohanan, na kailangan ka din ng asawa, at hindi trabaho ang inesikaso mo,
sabi ni Yaya tsaka tumatawa pa, kaya napakamot ako sa aking noo. Yan naman sabi ko sa kanya. Biro lang, sige pumunta ka na sa kanya sa loob ng kwarto nyo, sabi niya sakin pero niyakap ko lang siya, at tumakbo sa kwarto namin. Pagkabukas ko ng pinto, ay bumungad sa akin ang natutulog kong asawa. Wife, I'm really sorry, I was busy because I want to protect you, and to our baby. Sabi ko tapos hinalikan ang noo niya, tsaka ang tiyan niya na malaki na. Everything will be fine wife. I love you so much. More than my life. I will do everything to keep you safe. Sabi ko ulit sa kanya at alam kong nagtulog-tulugan lang siya. Now open your eyes wife. I know you're still awake, sabi ko sa kanya. She, hindi mo na ako mahal, dahil pangit na ako. Balyena na ako, sabi niya sa akin at nahihirapang tumagilid. You know what wife? You're the sunshine of my life. How come na hindi kita mahal, sabi ko sa kanya. O ba't ka nandito, baka naghihintay na ang mga babae mo, sabi niya sa akin kaya tumawa lang ako ng tumawa, at tumingin siya sa akin ng death glared. Wala akong babae, ikaw lang ang babae ko, at magiging babae ko for the rest of my life, sabi ko sa kanya, tsaka niyakap ko siya ng mahigpit. Talaga, sabi niya, mood swing as always. Talagang talaga, sabi ko sa kanya. Promise, cross your heart, sabi pa niya. You know wife, why should I find or search another girl, if you're the perfect girl I've met, and the girl who always give me smile on my lips, the girl who make my world brighter, and I promise that you're the only girl that I love till the end of our life. I love you so much my wife, sabi ko sa kanya at hinalikan ng malalambot niyang labi, na kinababaliwan ko hanggang ngayon. I love you too, sagot niya and she responds our kisses. Thank you Lord for giving me the perfect girl that I love the most.